ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion,
ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Next, pag-usapan po natin. Ito naman pag-uusapan natin, itong rally. Ito, maganda tong sinabi ni Chavit Singson. Bigyan ko ng komentaryo. Ang suggestion ko nga kung magre-resign si BBM, mas maganda para hindi na siya paalisin ng tao, kagaya na nangyari sa parents niya. Sana nga, mag-resign na siya. Kasi kung nag-resign si Bongbong Marcos, tapos na ang problema ng Pilipinas. Pero I don't think he will resign. He will not resign. Bakit? Baon siya. Ako naniniwala. At ang milyong taong bayan that he is one of the masterminds. Hindi naman po pwedeng wala siyang alam. Hindi po pwedeng hindi siya nakinabang dun. Naghatid nga ng pera Di ba? Ano yun? Hindi niya alam. Andun yung anak niya, congressman. Ang bait niya. Nagnanakaw ang pinsan niya at si Saldico, siya hindi. Wow. Kaya, opinion ng taong bayan, including me, sabit siya. Kaya he will try to hold on to his power. Hindi yan magre-resign ng kusa unless talagang mawalan na siya ng mandato. Mawala na yung suporta ng taong bayan sa kanya. Ayaw na siya talaga. At katulad nung nangyari sa kanyang tatay, pinaalis na ng taong bayan. Hindi po tayo nagsasabi ng illegal dito Doon lang tayo sa legal. Okay? Kasi po pwede naman na mapaalis siya. Sobrang sigaw ng taong bayan, baka maging successful yung rally nagaganapin. Possibly, 3 days yun. At yung 3 days na yan, delikado yan. Maraming babaliktad dyan. At alam nyo ang politiko? Alam nyo weakness ng politiko? Boses ng taong bayan. Pag nakita na nilang alanganin si Bongbong Marcos, iisa-isa na yan lilipat. And then they will support the rally. Mawawalan to ng power. Pero, it's not easy. Pwede ring ma-impeach. Di ba? Pag bumitaw na, yung mga tao dyan sa kamara, kahit medyo imposible, pero tatandaan po natin, swapang din yung mga yan. Gusto niyan, yung karir nila magtuloy-tuloy. Pag nakita nila na talagang wala nang pakinabang to si Bongbong Marcos, ayaw na talaga ng taong bayan, magsisibaligtaran yung mga politikong yan, pwedeng ma-impeach. Mauna pa siyang ma-impeach kay BP Sara. No? So, abangan natin. Pero mas maganda nga na mag-resign siya. Pero parang napaka-imposible. Next po. Alam nyo, dito pa lang, 16,400 na police ide-deploy sa rally sa November 16 and 18. Alam nyo, ito gusto kong bigyan ng komentaryo. Dito pa lang, kitang-kita na po natin na alam ng gobyerno ni Bongbong Marcos, delikado na siya. Ninenervyos na siya. Isipin mo 16,400 police. Sa rally lang yan. Ibig sabihin, malakas. Ibig sabihin, alam niya, delikado siya. At alam natin, kinakabahan na si Bongbong Marcos. Kahit ano pa ang sabihin pambobola ni Claire.
walang maniniwala na hindi na kinakabahan si Bongbong Marcos. And we can see hope. We can see something good will happen on this rally. And hopefully, may mga matataas na tao magsibaligtaran na legally na talagang ipanawagan na ang paglaban sa korupsyon. Yung totoo. Hindi yung paglaban sa korupsyon na katulad ni Risa, ni Ridon. Hindi po ganun. Yung totoo. Di ba? Kitang-kita natin, may kinakabahan na sila dyan. Delikado sila. Kaya nga may nakapagsabi din sa akin, yung mga guilty, isa-isa na yung magsisialisan bago mag-rally sa linggo. Para kung ano man mangyari, nasa ibang bansa sila. Yung perang ninakaw nila, naisubi na. Yan ang usap-usapan dyan. Dahil nobody knows what will happen dito sa rally na yan. Again, napakaganda po ng mga senyales na nakikita natin. So, tulong-tulong po tayo. Let's go there. And let's fight for our rights. Next po. Yan. Ito, isa pang dahilan bakit may rally. Alam mo yung dolyar? 59 na kasa isang dolyar. Pinakamataas po ngayong panahon ni Bongbong Marcos. Baka sasabihin na naman ng mga tatanga-tangang congressman dyan, hindi naman mataas. Hindi naman bumagsak ang peso. Mataas lang talaga ang dolyar. Ngayon, kahit anong gawing pilipit sa explanation ni Claire o kahit anong pagtatanggol ni Claire na gawin dito, bumabagsak po ekonomiya natin. Ibig sabihin, humihina ang peso. Bumabagsak ang ekonomiya. Wala nang tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos. Connected po ito sa rally. Kaya may magrarally. One of the reasons, etong bagsak na ekonomiya. At yung bagsak na ekonomiya, ang ipinapakita niyan ay kawalan ng tiwala sa gobyerno. Hindi na nyo po makakailayan. So, Marcos, fasten your seatbelt. May magandang mangyayari. Next po. Ito rin, ibalita ko, gusto kong bigyan ng komentaryo dahil ang China po ay nagbigay ng $2.4 million relief aid sa Pilipinas after deadly typhoons. Yung China na pinagbibintangan nating masama sa Pilipinas, tumulong pa sa Pilipinas. Yung Amerika, until now, walang tulong. Yung EDCAng nangako na magiging karamay natin pagka merong natural disaster, wala pa rin tinutulong. Yung China nagbigay ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Yung China, tinaasan pa ang taripa natin. Tapos si Bongbong Marcos, binabanatan ng China pero makikipagkamay. Tingnan nyo, sino ba ang sumakop sa atin? Amerika o China? Hindi na po ito usapin. Pro-China ka, gago! Walang ginagawa ang China sa atin. Tanga mo kung naniniwala ka na talagang sinasakop tayo ng China. Dahil wala naman tayong problema sa China before pumasok yan si Bongbong Marcos sa istorya. Nagpakaloko kayo doon sa naratibo na gustong palabasin ni Bongbong Marcos. At sinasakyan ng dilaw, kinakain yung tae ni Bongbong Marcos para ibintang sa mga Duterte. Isipin mo, China, gusto nyong magalit ang Pilipino, pero tinutulungan tayo ng mga nasalanta ng bagyo. Pero mga politiko natin, sila ang dahilan kaya tayo nasasalanta ng bagyo. Pilipino, nagnanakaw, kinukurakot ang pera ng kapwa Pilipino. Ang China, nagbibigay para tulungan tayo sa typhoon. Pilipino, kayo ang dahilan kaya namamatay dahil sa typhoon. Gusto nyo, tapos babanatan nyo naratibo
Hindi ba kayo nahihiya sa balat nyo? Naratibo nyo masama ang China? Sinong mabuti? Si Tambi? Maganda ang nagawa ni Tambi? Dahil dyan sa flood control projects? Maganda ang nagawa ni Bongbong Marcos dahil sa flood control projects? Nagbebenta pa nga 20 pesos na bigas, nasa lantana, animal. China tumutulong sa atin. Di ba? Asan yung pinagmamalaki yung Amerika? Gusto nyo pang girahin ng China? Tanga. Si Bunuan nga, hindi nyo kayang bantayan, nakakalayas. Gigirahin nyo pa China. Mga wala kayong silbi. Kayo ang pasakit sa Pilipinas, pabigat kayo sa Pilipinas. Next po tayo. So galit kayo sa China. So gusto nyong paniwalaan ito si Claire. Pag-usapan natin ito si Claire, ha? Oh, may tanong si Corina. Oh, tingnan natin ang sagot. Gusto ko lang bigyan ng komentaryo ito eh. Kung medyo maangas ka, medyo may angas din si Presidente. Oo, kasi hinahayaan naman niya ako. O yun, Mm-mm. okay. Actually, si Pangulo naman, kasi ano din siya. Kung makikilala niyo siya, matapang ang Pangulo. Yun. Tingnan muna. Okay? So, ang argumento nito, ha? Matapang si Bongbong Marcos. Hindi weak. So yan. Ang pinapakita niya kasi sabi ni PRR, di weak. At yan ang tingin ng talaga ng taong bayan. Kasi nga, hindi nga rin siya umaharap eh. Sino umaharap? Si Claire. Yun daw ang katapangan kasi hinahayaan siya. Pero hindi daw duwag ang Pangulo. Hindi daw mahina. Matapang ang Pangulo. Paano niya ipapaliwanag? Tingnan nyo kung may matututunan kayo kay Claire, ha? Tingnan nyo. Paano niya ipapaliwanag na matapang ang Pangulo? Kaya lang, hindi niya kasi dinadaan sa galit. Hindi siya nagme-meltdown. Yun siya. So, nandun pa rin yung sasabi natin breathing. Ayo!